weeks na ng mga pagsasambulat ni Saldico ng kanyang mga nalalaman. As grabe, talagang tama yung sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon na ito si Saldico yung talagang magiging state witness sa darating na mga panahon kung magiging maayos na. Kasi kung ngayon, kung hindi siya mapategi nitong mga taong to, grabe no? Yung unang part nung video niya, talagang si BBM. Tapos yan, si Romualdez nga. Tapos ngayon, si Sandro. Talagang may insertion din nasa kanila. Tapos ngayon, eto na. Si Lisa Marcos. Pero itong kay Lisa Marcos, totoo talaga to. Yung kay Sandro. At sinabi na to lahat ni Maharlika. Sa totoo lang, yung vlogger na si Maharlika. Binablog ko rin to dati dun sa isang channel natin na nawala. Nasabi na niya to lahat. So, vindicated talaga yung mga sinasabi niya. Yung mga sinasabi niya puting ahas. Totoo. Ayan, kita mo. Si kay Saldico na mismo. Ang dami nang na-confirm ni Saldico sa mga video niya. Yung kay Gotesa. Yung mali-maletang pera. Yung ginagawa ni BBM. Diba? Na siya mismo yung nag-uutos. Tapos ngayon, pinapalabas na nagsisinungaling si Saldico. Imposible kasi talaga na magawa, na ang maging mastermind ay si Saldico. Kasi nga, may mga bossing pa sa kanya. Siya ba ang presidente? Siya ba yung pipirma para ma-release siya mga yan? Di ba si BBM naman? Kaya nga sinasabi ni Jason na lalo nyo lang pinapakita kung gaano katanga si BBM. Kasi pinipirmahan pala niya nang hindi niya nalalaman kung anong pinipirmahan talaga niya, di ba? So, eto na nga yung mga iskandalo sa sugar, sa bigas, sa ano pa nga yun? Sa isda, yung mga importation na yan. Ayan, di ba? Sinabi na ni Maharlika na yung kapatid ni Lisa Marcos ang may connection dyan. Tapos ito nga, si Lisa Marcos. Tama tong sinasabi ni Saldico. Wala kang pagdududahan dun sa sinasabi niya. Kasi nga, buong pamilya talaga sila. Sila ang nagkukontrol. Sila talaga ang napakawalang hiya ng ginagawa sa Pilipinas. Kasi kung hindi naman sila, at ibang tao yan, kaya naman nila supilin yan eh. Kung talagang para sila sa bayan, hindi. At talagang para sila sa sarili nila. Ganun lang naman kasi talaga eh. Grabe itong mga pasabog. Tapos sinasabi pa nila ngayon na bakit daw parang pinaniniwalaan. Sabi ko, why not? Bakit hindi pa paniwalaan? Sino gusto nyo paniwalaan, si BBM? Na mismo yung kapatid na niya talaga ang nagkumpirma. At talaga namang kitang-kita mo naman sa kanya na bangag talaga siya sa mga pinagsasabi pa lang niya. Talaga lang kain suka yung mga dilaw, yung mga makakaliwa. Kasi nga, ayaw nila sa mga Duterte. Wala naman silang magagawa kung talagang yan eh. Kung talaga nakatadhana si BP Sara na maging presidente, kahit mag-tumbling kayo dyan, mag-rally kayo araw-araw, kung ano-anong gawin nyo, wala kayong magagawa kapag sa taas na ang nag-decide. Kahit ano pa kayo. Grabe, gusto nilang tanggalin si BP Sara, tapos si BBM din, gusto nila sila. Hindi nga sila manalo sa election, hindi nga kasi sinusuka nga kayo ng mga tao, tapos ganyan ang gagawin nyo. Napakalabo niya sinasabi nyo. Saka, kahit pa paano, maganda ngayon kasi may mga taong lumalaban, di ba? Kahit na sinasabi parang isi-isi lang daw si BP Sara, hindi kasi siya pwedeng magsalita na umalis ka na dyan, BBM, kasi nga, naman siya na parang siya yung kapit na kapit sa parang excited naman siya sa maging presidente. Samantalang siya naman talaga dapat ang presidente kung hindi lang siya nabudol din ni BBM, di ba? Grabe, ayan na. Lahat ng mga, alam mo yun, yung mga umuugong na sinasabi nilang hindi totoo, ayan na, kinumpirma na lahat ni Saldico. At marami pa siya, marami pa. Tingnan mo parang kunti-kunti. Okay din tong kay Saldico na to, no? Magaling rin siya mag-isip. Kasi kunti-kunti, at least, napapagtanto ng mga tao na totoo nga to. Tapos marami pa siyang ilalabas. Ayan, di ba? Si Sandro Marcos na isa ring bangag, di ba? Na sumisinghot din. Sobrang laki pala talaga ng pera, no? Inubos nila lahat yung mga yung mga pera na dapat napapakinabangan ng mga tao. Kaya pala ganyan, nakalain mo kaya pala wala talagang nagagawa kasi kinukuha nila lahat ng pera. Talagang yung mga pera sa PhilHealth, pera sa education, yung pera sa PDIC, ini-insert nila yun doon sa budget para kinukuha nila through flood control nga. Kaya wala talagang pera kasi kinukuha nila kahit anong tanong, kahit anong paliwanag, walang maibigay kasi kinukuha nila. Nasa kanila talaga yung pera, 'di ba? Akalain mo yan, 100 billion, hindi pa rin masaya si BBM, nagagalit pa. Gusto pa ng panibago. Walang konsensya, grabe.
Kalain mo, kahit pa paano, si Senator Amy lang yung hindi kumukuha sa kanila kasi wala naman siyang power sa kasi nga kalaban niya si Lisa. Ito talaga, ito na oh. Ito kasi si Lisa ang style nito, sabi nga ni Attorney Glenn Chong. Hindi yan sasagot, gagamit yan ng ibang tao para sumagot at pagtakpan siya. O, ayan, hindi na naman yan i-emek. Tapos ito nga si Sandro, sinasabi na puro kasi nungalingan daw yung sinasabi ni ba't hindi nyo mapatutuhanan? Ba't hindi nyo para sagutin nyo ng tama, hindi yung sinungaling yan. Patunayan yun na sinungaling yung sinasabi niya. Kasi nga may ebidensya siya At saka parang itong inilalabas na to ni Saldico, na i-record na niyang lahat. Unti-unti lang niyang pinuputol-putol lang niya yung mga video. Pero kung may mangyari man sa kanya, buo na yung video ng mga ng mga sinasabi niya. Kaya sigurado to, nagkakagulo na talaga to sila, natataranta na to sila BBM. Kasi wala na ang hinihintay na nga lang ng iba kung sakaling magsalita din to si Romualdez. Kasi wala na silang pupuntahang kahit pa grabe ang pagtatakip. Kunyari, may makukulong mga big fish daw yung makukulong nila, sabi ni John B. Crimulyo. Walang maniniwala sa inyo kasi nga, ang promotor ng lahat ay yung presidenteng pinagtatanggol nyo. Pati doon sa kapatid niya, hindi sinasabi niyo na hindi totoo yung sinasabi ni Senator Amy. Bakit kapatid kayo? Diba? Yun yung Kaya grabe, sobrang talaga, sobrang nakakagalit itong mga to. Ito, hihintayin natin kasi alam lahat ni Saldico, ito, hinihintay natin yung mga binayaran nila para pumirma doon sa impeachment ni BP Sara. Yan ang hinihintay. Tapos, malay mo, alam din niya na talagang nagsisinghot itong si BBM, 'di ba? Marami pa daw marami pa. So, yung iba na talagang noon pa na umiingay na ayan na, ang dami na yung nakumpirma. Kaya aabangan pa natin yung mga susunod niyang pasabog. Grabe. Kawawa naman talaga ang Pilipinas. Kawawa talaga. Kinuha na lahat ng pera yung PDIC. Grabe. Kalain mo yung yung 2025, 100 billion na yung insertion ni BBM. Tapos meron pa daw ngayon na 97 billion naman 2026. Walang kasawaan sa pera to sa bagay. Ganun ang kailangan kasi nga baka mapalayas sasapitin nyo naman talaga yan. Sobra, grabe, daming pera, kalain mo yun. Wala silang pakialam dun sa PhilHealth na para sa, di ba, para sa mahihirap yun, para makapagpagamot man lang yung mga walang kakayanan, di ba, yung mga member noon, kaya nga sila kasali doon para in case na may mangyari sa kanila, di ba? Tapos yung sa PDIC, kapag yung bangko na bankrupt, paano, di ba? Paano ibabalik, di ba? 500,000 sa lahat ng depositor kapag ganun, di ba? Naka-insured yun. Kinuha na nila yung pera, di ba? Tapos yun nga sa education, grabe yung pinagawa nila. Ang pinagawa nila, 23 pa lang na classroom. Naku po, di ba? Wala talaga. Sabi nga nitong last part dito sa video ni Saldico, parang kawawa naman talaga ng mga Pilipino kasi nga yung buong pamilya, yung nagmamanipula ng lahat na nangyayaring ito sa Pilipinas. O, di ba?